Natimbog ng Pasay City Police ang lalaking minamanmanan ang mga barangay at City Hall ng lungsod. Ayon kay Police Colonel Joselito de Sesto, ang suspect ay nahuli sa operasyon ng Oplan Sita sa Macapagal Boulevard. Nagkandak po tayo ng Oplan Sita, doon po natin siya nahuli. Kasi pagka Oplan Sita po sa kanya, meron pong nakita agad na may bulging po sa kanyang tagiliran. So yun po ang naging dahilan para po siya ay ma-apprehend po natin. Makaraang maaresto, nakuha sa suspect ang isang hindi lisensyadong baril, 4 na full-load magazine na may kabuuang 75 live ammunitions. Bukod dito ay na-recover din sa suspect ang isang motorsiklo na kanyang ginamit, gayon din ang mapa ng mga barangay at video clip ng City Hall ng lungsod. Kinilala ang suspect na si Elias Osenar Jr., 41 years old, kung saan bukod sa pagmamanman, siya rin ay haharap sa kasong bayulasyon sa Republic Act 10591 na kaugnay ng RA 1766 o ang Omnibus Election Code, bunsod ng pagdadala ng baril ngayong election gun ban period. Sa pagharap nito sa media nitong Biyernes sa Pasay Police Station, kaniyang idinipensa ang sarili. Mag-iikot lang po, tapos magbibideo. Sa Pasay City Hall, bakit kayo may video ng Pasay City Hall? Kasi may info daw po na magbibigayan daw po ng pera sa City Hall. Bagamat alam niya na may gun ban, siya ay nagdala pa rin ng baril sa depensang ito'y kaniyang kailangan sa trabaho. Sa salaysay ng suspect, siya ay inutusang kumuha ng video kapalit ang 10,000 piso. Dagdag pa rito, ang suspect ay hinihinalang may masamang balak sa mga kapitan na supporter ni re-electionist incumbent Mayor Imelda M. Calixto Rubiano. Samantala, iniimbestigahan pa ng Pasay Police kung sino ang nasa likod ng nahuling suspect. Bunsod ng insidente, tiniyak naman ng Pasay Police ang mas pinaigting na surveillance sa lungsod upang masiguro ang kapayapaan at seguridad sa anumang banta ng pananabotahe at panggugulo sa midterm election sa Lunes, May 12. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.